What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 7. Kung di mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna ito dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Makalipas ang ilang araw, tila ilang na ilang si Sakura at hindi mapakali habang naglalakad, kaya napansin siya ni Nirei at sinabing, "Anong problema mo, Sakura? Kanina ka pa kislat ng kislat." Agad namang tumanggi si Sakura at sinabing, "Hindi, no, nabigla lang ako ngayon dahil biglaan tayong pinatawag." Kaya naman biglang sinabi ni Hayato, "So excited ka lang makipag-bonding sa amin lahat." Tumanggi naman si Sakura, pero sinabi ni Nirei, "Ano ka ba, huwag ka nang mahiya. Ganun din ang nararamdaman ko sa'yo." Saka sinabi ni Tsubaki sa atin na bibigyan niya tayo ng reward dahil sa pagtulong natin kay tandang ito. Pero habang excited si Nirei, naging seryoso si Sakura at sinabing, "Kanina ko pa iniisip, anong nangyari sa mukha mo? May nanakit ba sa'yo?" Nabigla naman si Nirei at sinabing wala dahil nadapa lang siya. Pero hindi naniniwala si Sakura, kaya naman pinilit ni Nirei na ibahin ang usapan. Kinagabihan, dumating na sila sa lugar na pupuntahan nila. Pero tinanong ni Hayato kung sigurado ba siyang ito ang lokasyon, dahil ito ay isang bar at red light district. Kaya naman takot na takot si Nirei dahil dito raw ang sinasabi ng mapa. Bigla namang may lumapit na magandang babae kay Sakura at sinabing, "Hello, Master. Gusto mo pa bang subukan ang service namin?" Agad namang nabigla si Sakura at namula ng todo habang pautal-yutal na nagtatawa kay Hayato. Pero hindi pa dito nagtatapos, dahil kaliwat kanan ang alok sa kanila ng kung sino-sino sa mga bar at mga adult na bagay. Kaya naman hindi makatiis si Nirei at halos maiyak-iyak na siya. Bigla niyang hinawakan ng dalawa at sinabing, "Hoy, kayong dalawa, teka lang, tara na, bumalik tayo. Tatanungin ko ulit si Tsubaki kung tamang address ba ang pupuntahan natin." Pero tumanggi si Sakura at sinabing, "Ayoko, sinasabi mo bang umatras tayo?" Sumigaw si Nirei, "Seryoso ako, Sakura. Hindi naman dapat nagpupunta dito ang mga high schooler kagaya natin. At hindi na rin ito ang teritoryo ng Frieren." Pero nagsalita si Sakura, at bago pa niya matapos ang sinasabi niya, may isang babaeng tumalon mula sa isang bahay at agad siyang tinamaan. Napasigaw si Nirei, "Ano, babaeng nahulog galing sa langit?" Agad namang tumayo ang babae at nag-alala kay Sakura. Sabay hingi ng sorry dahil nagmamadali lang daw siya, sabay hila kay Sakura para makita kung nakakatayo pa at okay ba siya. Pero napansin ni Hayato ang kalagayan ng babae at tinanong, "Ikaw ang mukhang nasaktan, punit-punit pa ang dress mo?" Nabigla ang babae, at doon lang din niya napansin na sugatan siya, at maski ang necklace niya ay nawawala. Kaya napatanong si Sakura kung bakit siya nagmamadali at tumalon galing sa rooftop, pero hindi sumagot ang babae at sinabing, "Oo nga pala, kailangan ko nang magmadali at umalis." Tumakbo na ang babae, pero hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaki. Sinabi ng isa, "Binayaran ako para kunin ng isang babae, at ikaw yun. Kaya wala ka ng kawala." Napalibutan silang lahat ng napakaraming kalaban, at kabang-kaba na si Nirei. Sabay tanong niya sa babae, "Kaibigan mo ba ang mga yan?" Pero tumanggi ang babae at sinabing huwag silang idamay. Seryosong sumagot si Sakura, "Paano kung oo? Anong gagawin mo?" Nainis ang lalaki at sinabing, "Mukhang maangas kang bata ka. Kahit anong araw, kayang-kaya kitang paisakin. Pero wala akong oras sa iyo ngayon. Ibigay mo sa amin ang babae, kung hindi, magsisisi ka." Kaya sinabi ng babae, "Okay, sasama na ako sa inyo. Huwag niyo lang silang saktan." Pero agad siyang hinawakan ni Nirei at sinabing, "Huwag kang sumama." Sabay tapik sa kanya ni Hayato at sinabing, "Maging okay ka lang." Sabay tanong ni Sakura, "Pagsisisihan ang ano? Meron kang napakaraming grupo ng lalaki para lang habulin ng isang sugatang babae." Dito nanapay ka ng lalaki at sinabing, "Huwag mo akong sayangin ng oras, Takmol." Kaya naman agad sinabi ni Sakura, "Protektahan mo si Nirei at ang babae." Pero naglakas ng loob si Nirei at sinabing, "Kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Tutulong din ako protektahan ang babae. Kaya mag-focus na lang kayo ni Suho at Sakura sa mga kalaban." Tatanji sana si Sakura, pero pinigilan siya ni Hayato at sinabing, "Narinig mo ang sinabi niya, Sakura. Magtiwala tayo sa kanya." Dito naalala ni Sakura ang mga advice sa kanya,
na mag-relay din sa mga kaibigan niya at pagkatiwalaan sila. Kaya agad niyang sinabi, "Okay, ikaw na bahala sa kanya," ni Ray. At dito na sinugod ni Sakura ang mga kalaban. Ganun din si Hayato, walang kahirap-hirap niyang pinaglaruan ang mga ito, habang si Sakura ay isa-isa niyang winawasak ang mga mukha nila. Pagtingin ni Sakura kay ni Ray, nakita niya itong nanginginig sa sobrang takot, at napapaisip siya kung makakayanan ito ni Ray. Pero biglang may sumugod kay ni Ray na ikinabigla ni Sakura. Pupuntahan na sana niya ito, pero naalala niya ang sinabi ni Hayato, na magtiwala kay ni Ray. Inatake si ni Ray habang paparating ang suntok sa kanya. Sinasabi niya sa sarili, "Huwag ipikit ang mata, hanapin ang opening." Sabay sigaw ni Hayato, "Ngayon na, ni Ray." At sa isang iglap, pinadapan ni Ray ang kalaban niya. Napangiti si Hayato. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan inalok ni Hayato si ni Ray na maglakad sila ng sabay. Sinabi ni Hayato, "First time nating makitang ngumiti ng ganun si Sakura." Kaya sabi ni Ray, "First time ko ring nakita si Hayato ng ganun kay Takat." Pero biglang iniba ni Hayato ang usapan at tinanong si ni Ray, "Medyo kakaiba ka simula pa kaninang umaga, anong problema mo?" Kaya sinabi ni Ray, "Nung binisita natin si Sakura, sinabi kong gusto ko makatulong sa kanya. Pero nung makita ko at marinig ko ang sinabi niya sa atin lahat, natauhan ako at na-realize ko rin na wala naman akong naitutulong at pabigat lang ako. Kaya naramdaman ko na wala na akong lugar para mapunta sa side niya." Dinagdag pa ni Ray na kahit ganun, ayaw niyang mangyari yun. Gusto niyang manatili sa Boforan, at gusto niya manatili sa tabi ni Sakura para matulungan siyang maabot ang tuktok. Dahil simula't simula, utang na loob niya kay Sakura. Sinabi sa kanya nito na hindi siya badoy, kaya gusto ni Ray na manindigan siya. Sabay hingi ng pabor kay Suo na turuan siya makipaglaban. Nabigla si Suo at napatulala, sabay sabing, "Ikaw talaga, gulo-gulo ang self-esteem mo." At sinabi pa niya, bago ka matutong makipaglaban, kailangan mo munang matutunan ang self-defense. Dahil dito, sumaya si Ray at nagpasalamat. Pero sinabi ni Hayato, "Pero bago tayo magsimula, kailangan mo muna bumili ng madaming bandage." Ilang oras ang lumipas, nagsimula na sila. At sinabi ni Ray, "Hindi ba sinabi ko sa'yo, tuturuan kita ng self-defense? Hindi ba mas maganda, itumba mo na ang kalaban mo bago pa sila magkatsansang atakihin ka?" Nabigla naman si Ray dahil pwede pala gawing opensa ang depensa. Sumagot si Hayato, "Oo, maging isa kang pillbug." Sabay sabi ni Hayato, "Suntukin mo ko, ni Ray." Pero nagdalawang isip si Ray, kaya pinilit siya ni Hayato at pinalakas ang loob niya. Sabay inatake agad ni Ray si Hayato, at bago tumama ang suntok ni Ray, sinabi ni Hayato, "Kadalasan, pag susuntukin ka ng tao, ang target nila ay mukha mo. Kaya pag bigla kang yumuko, mawawala ka sa mata nila dahil nakatingin pa rin sila sa suntok nilang hindi tumama. Kaya hindi sila nakatingin sa mga paa nila. Doon ka aatake. Kaya mabibigla sila at walang choice kundi bumangga ang mukha nila sa semento." Pero agad siyang sinalo ni Hayato, na nag-iwan kay Ray ng pagtataka sa nangyari. Sabay biglang sorry ni Hayato at sinabing, "Gusto kong ma-experience mo ito ng sarili mo." Pero biglang sinabi ni Ray, "Pero ang magyukulang, kahit ako kaya ko gawin to." Kaya biglang sumagot si Hayato, "Ganyan, magtiwala ka sa sarili mo. Pero may isang kondisyon sa paggamit nito." Napatanong naman si Ray kung ano, sabay amba ng suntok sa kanya ni Hayato, na nagpatakot ng todo kay Ray. Sabay pitik sa noo ni Ray at sinabing, "Ang kondisyon ay huwag mong ipipikit ang mata mo." At dito na tayo bumalik sa hinaharap, kung saan matagumpay na nagawa ito ni Ray. Pero sumigaw ang babae at sinabing tumayo na siya dahil may paparating na kalaban sa kanya. Inatake nito si Ray, pero biglang pinigilan nito ni Hayato at sinabing, "Sorry, nagte-training pa siya. Ako muna ang labanan mo." Sabay lampaso dito, sabay sabi kay Ray, "Hindi ba sabi ko, huwag mong ipikit ang mata mo? Pero good job, okay ang ginawa mo kanina." Sabay sabing, "Tumayo ka na, may kalaban pa tayo." Habang si Sakura ay napangiti kay Ray, na nagpainis sa mga kalaban niya. Kaya agad siyang sinugod nito. At habang papaatake sila, sinabi ni Sakura, "Kung kaya mo palang gawin yun, dapat sinabi mo sakin." Sabay gawa rin ang move na ginawa ni Ray. Naubos na nila ang mga kalaban at natatakot na ang leader ng mga ito matapos masaksihan ang lakas nila.
Sakura, sabay atake kay Sakura ang leader, pero wala siyang nagawa. Maski isang suntok ay hindi niya naibato, dahil napakaraming mabibigat na suntok ang binigay sa kanya ni Sakura. Pero nakaiwas siya sa isang suntok at napangiti. Sabay sigaw niya, huli ka, Takmol. Pero di ko ilang palayo ni Sakura, at agad niya itong nasalo ng isang napakalakas na sipa sa mukha na siyang tumapos sa laban. Bumilib ang babae dahil inubos nila ang kalaban ng walang kagalos-galos. Pero bigla na lang bumagsak si Nirei. Sinabi niya, relax lang ako, kabang-kaba kasi ako kanina. Kaya sinabi ni Hayato, huwag ka mag-sorry, okay ang ginawa mo. First time, di ba, Sakura? Nahihiya si Sakura at nauutal, pero nagsalita si Nirei. Pero pag si Hayato ang gumawa, sobrang smooth. Kaya siguro yung akin, sobrang badoy. Kahit nauutal, sinabi ni Sakura, hindi, no. Ang astig kaya nun. Dahil sa sinabi ni Sakura, iiyak na sana si Nirei, pero naalala niyang may babae sa gilid niya. Kaya agad niyang iniba ang usapan at tinanong, sino ba yung mga lalaking humahabol sa'yo? Magsasalita na sana ang babae, pero biglang may papasugod na isang lalaki. Agad itong hinarang ni Hayato at ni Sakura, pero tumalsik pa rin sila. Napatanong si Hayato, okay ka lang, Sakura? Sagot ni Sakura, okay lang ako. Kasama ba siya ng mga Takmol na kinalaban natin? Napansin ni Sakura na nanginginig ang kamay niya, kaya napasabi siya. Kung kasama man nila ang lalaking yan, sigurado akong iba ang level niya. Hinawakan ng lalaki ang babae at sumigaw. Mga ugok, kayo ba ang humahabol kay Shizuka? Napahinto ang dalawa. Sinusubukan na ni Shizuka pigilan ang lalaki at sinabing, hindi sila yun. Pero hindi siya nito pinakikinggan. Nang sumigaw si Shizuka, doon lang nito napansin ang sugat niya. Lalo siyang nagalit, at sinabing, sinugatan niyo ang magandang balat ni Shizuka? Patay kayo sa akin. Pero natigil ang ugok ng sampilan siya ni Shizuka, sabay sigaw. Makinig ka sa akin. Matapos magpaliwanag si Shizuka, agad na humingi ng tawad ang lalaki na nagpatahimik kina Sakura. Pero hindi pa doon natapos ang lalaki. Hihiwain ko ang tiyan ko bilang patawad. Pero delikado yun, kaya kung pwede daliri ko na lang? Agad sinabi ni Hayato na hindi na kailangan. Kaya agad siyang pinagalitan ni Shizuka at sinabing, huwag basta-basta nag-a-assume. Natahimik na lang ang tatlo habang kung saan-saan pinagalitan ni Shizuka si Ken, at kung ano-anong kabaliwan pa pala ang ginagawa nito. Kaya naman agad tinanong ni Nirei kung sino ang dalawang ito. Nagpakilala sila bilang si Nakamura Kanji at ang babae ay si Narita Shizuka. Sinabi nilang si Shizuka ay isang singer, at si Kanji naman ay waiter sa bar na kinakantahan ni Shizuka. Sabay pinagyabang ni Kanji ang napakagandang boses ni Shizuka at inihalin tulad ito sa isang anghel, na syempre, kinilig naman si Shizuka sa narinig. Sabay sabi pa ni Shizuka, thank you, na ikinilig naman ngayon ni Kanji. Sinabi pa niya, ano ka ba? Trabaho ko ang iligtas ka. Habang si Sakura naman ay namumula at tila naiirita na sa mga nakikita niya. Sabay sabi, bakit ba puro ganito na lang ang nangyayari? Pero habang distracted sila Kanji, napansin ni Sakura ang isang aatake mula sa likod. Agad niyang hinayla ang dalawa sabay sana'y aatakihin ng kalaban, pero may nauna na sa kanya na siyang ikinagulat ni Sakura dahil sa bilis nito. Pinagalitan si Kanji at sinabing, ano ka ba? Palagi kang distracted sa feelings mo. Hahayaan mo na lang bang madali ka ng isang mahinang nilalang? Agad namang nag-sorry si Kanji. Nag-alala si Nirei, pero sinabi ni Shizuka na huwag mag-alala dahil kakampi nila ang mga ito. Sabay sabi ng isang lalaki, mukhang wala na naman tayong gagawin dahil ubos na sila. Pero sabi ni Kanji, wala naman akong ginawa, sina Sakura na ang nakaubos ng lahat bago pa ako dumating. Kaya naman nagpasalamat ang grupo at nag-sorry dahil nadamay pa sina Sakura sa problema ng chairman nila. Nagulat si Sakura dahil ang leader pala ng napakalakas na grupong ito ay si Kanji, at ang tawag sa kanila ay Rapo Achiza. Napasinghap si Nirei at napasigaw. Ha, ito pala ang Rapo Achiza. Tinanong siya ni Sakura kung anong sinasabi niya. Hindi na nakatiis si Nirei at sumagot. Ito ang Kaisei Street Rapo Achiza. Ito ang napaka-violenteng team na madalas kalaban ng Boffiren noon. Biglang naging seryoso si Kanji nang marinig ang pangalang Boffiren. Dahil dito, kinabahan si Nirei, lalo't derderecho ang bunganga niya.
Napatingin si Kanji at sabay sabi, "What the hell?" Sabay sigaw na may ngiti sa mata niya. Kaya pala malalakas kayo, miyembro pala ng Boffieren. At sabay turo kay Sakura. Prinutektahan mo kami kanina kahit di mo kami kilala. Malakas ka, magaling, at higit sa lahat, mabait. Gusto kita, bata. Biglang namula si Sakura at tumanggi. Sabay lapit ni Shizuka at tinanong kung kilala ba nila si Tsubaki. Sinabi ni Nirei na kaya sila andito ay para kay Tsubaki. Kaya naman natuwa si Shizuka dahil kilala rin niya si Tsubaki, kasama niya ito dati sa stage. Natameme ang tatlo nang mapadpad sila sa bar, at nandun si Tsubaki, sumasayaw sa harap ng maraming tao, habang nagpo-pole dancing. Grabe, sa wakas may bakbakan na naman ang nangyari. Mukhang palupit ng palupit pa ang mga ganap sa seryeng ito, kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.